Okay, pag-usapan muna natin ito po si Colonel Hector Grijaldo. Finally, the committee had the chance to confront him. Ano po ba yung status niya ngayon? Nasaan itong si Colonel Hector Grijaldo? Well, kasi he is presently detained, no? Because we cited him in contempt at dinetain namin siya sa Kongreso. Pero during the last hearing na kung saan ay nagpakita na naman siya ng pagiging uncooperative, nagpakita na naman siya ng pagiging disrespectful sa committee, na-cite na naman siya ng in contempt. Kumbaga, na-double contempt na siya, no? But the penalty that we imposed doon sa contempt na yon ay ilipat siya, no? Doon sa Quezon City Jail, no? Yung, I think kung di ako nagkakamali, Police Station 6 ng Quezon City. Kaya doon namin siya nilipat. And we were also advised kasi na may mga kailangan gawin doon sa detention facility dahil nga over the last 6 months ang daming labas-pasok doon. At mukhang kailangan din ayusin. So temporarily ay dinetain siya diyan sa Police Station 6, which is right across. Harap lang yan ng batasan. Oo. Okay. Doon sa mga siguro hindi na naaalala yung nangyari. No? Si Colonel Grijaldo, siya yung humarap doon sa kaisa-isang hearing ng Senado patungkol doon sa Duterte drug war. At parang surprise whistleblower siya doon, di ba, Congressman? At sinabi niya, may coercion or pinuwersa siya ng dalawang kongresista, dalawang kasama nyo, sina Congressman Dan Fernandez and Benny Abante, para idawit itong si Duterte doon sa testimonya ni Rene Garma. Tama ba? Itong unang pagkakataon na natanong nyo siya since magsalita siya sa Senado. Tama po ba? Tama, Christian. Yun yung unang pagkakataon na finally, napilitan siyang humarap kasi dinetain na namin siya dahil sa 4 na imbitasyon na pinadala namin sa kanya, mula nung siya ay nagsalita sa Senado, lahat po yan ini-snub niya yung imbitasyon. Is a simple manifestation na wala talaga siyang respeto dito sa authority ng congressional committee ito. Ang amin namang layunin sana ay tanungin siya tungkol doon sa mga sinabi niya. No, kasi isang malaking kasinungalingan yung kanyang mga sinabi sa Senado. At ito ay nakasaad sa kanyang sinumpaang salaysay daw. Nakakuha kami ng kopya nito, tinanong namin isa-isa, ayaw naman niyang sagutin. No, simply because alam niya na siya ay nagsisinungaling at hindi niya kayang tayuan at panindigan yung mga pinagsasabi niya sa Senado dito sa harap ng Kongreso ng Quad Committee. Ano po yung eksaktong sinabi niyong kasinungalingan niya? Very specifically. Ano yung mga sinabi niya? Kino-urge daw siya ni Congressman Dan Fernandez at ni Congressman Benny Abante para aminin, no, na may kinalaman siya dun sa mga programa ng war on drugs ng dating Pangulo. No? Bukod doon, sinabi niya na may pinakita raw sa kanya na mga testimonya na mula kay Colonel Rowena Garma na gusto ni Congressman Dan daw at saka ni Congressman Benny Abante na patunayan. Wala namang ganun. In fact, ang nagsabi nga na kausapin siya ay si Garma mismo. Dahil nga classmate sila ni Colonel Garma, magkaibigan silang matalik at naniniwala si Colonel Garma ayon sa pagtatanong ni Congressman Benny Abante na ang pwedeng mag-corroborate sa kanyang binitawang sinumpaang salaysay ay si Colonel Grijaldo. Kaya pinatawag ni Congressman Dan at ni Congressman Benny si Colonel Grijaldo upon the request of Colonel Garma. Dahil ang paniwala ni Garma, susuporta si Grijaldo sa kanya. Para to witness, no? At kung sakaling susuporta si Grijaldo sa mga at magko-corroborate sa statement ni Colonel Garma, nakahanda na kaagad yung lawyer na binibigay ni Colonel Garma kay Grijaldo. Yan yung mga lawyers niya na gumawa ng kanyang affidavit. So, it was not meant na pakantahin si Grijaldo nang hindi totoo. Pinatawag siya dahil si Garma yung nagsabi na eto mako-corroborate yung sinabi ko. Kausapin niya. Ganun yung nangyari. Sabi niya na ito, sigurado ko, tutulungan ako ni Colonel Grijaldo rito.
Kasi ang tanong ni Congressman Abante sa kanya, sino naman magko-corroborate dito sa mga bago mong sinabi sa iyong supplemental affidavit? Tinuro ni Colonel Garma, si Colonel Grijaldo. Ang sabi niya, si Colonel Hector Grijaldo, yan magpapatunay na tama yung sinasabi ko at alam niya ito. Pagka ganun, bigla siyang nanira pa siya. Sinabi niya, kino-earth siya at nag-iimbento siya ng mga kung ano-anong kwento. Kaya yan, klarong-klaro. No? Kung napansin nyo, yung last hearing namin, ang mga tanong sa kanya ay related doon sa affidavit niya. Inibig sabihin nun, ay relevant yung mga tanong ng mga kasamahan namin para gusto naming tingnan kung gaano ba katibay yung kanyang paninindigan doon sa kanyang binitawang salaysay. Hindi siya sumasagot. Ang sagot niya palagi, I stand by my statement in the Senate and I invoke my right against self-incrimination. In the first place, that is a wrong, wala namang kaso na kung saan he can invoke his right against self-incrimination because that will not incriminate him. Alam mo, medyo guilty yung mama Yung tingin ko At ayaw niya, booking siya na nagsisinungaling siya Kaya yun ang nagtatago siya sa likod ng right against self-incrimination. Pero Kong, gusto ko lang ituwid yung grammar ni Grijaldo kasi ang sinasabi niya, right to self-incrimination. Parang baliktad right to yata yun. self-incrimination. Kaya nga, Kaya nga, ang ano niya kaya lagi namin sinabi, it's right against self-incrimination. Sabi ko, ini-incriminate niya yung sarili niya by invoking it Nung pinapanood ko yung bahagi na yun Oo, tama. Nung pinapanood ko yung hearing nyo, Kong, parang I sense a lot of frustration from your colleagues, including yourself, no? Sobrang gigil nyo na at certain points. Sabi nyo, matapang ka lang dun kasi may kakampi ka Parang ganun. No? Sino yung tinutukoy nyo dun? Mukhang may kakampi siya dun Dahil nga ang kanyang linya doon, kung nakita mo, kaya nga we played yung video, di ba? Pinalabas namin yung video para makita ng taong bayan at sa lahat ng sumusubaybay sa Quadcom kung ano yung demeanor, ano yung personalidad nito nung siya nagsasalita sa Senado, kumpara nila doon sa kanyang demeanor nung nandiyan siya sa harap namin. No? Malayo-malayo Nagpe-playing victim itong mama Di ba? Parang ang feeling ko, it's a manifestation of disrespect. Walang respeto ito. No? At I'm really surprised paano naging official ito Sa totoo lang. Kung ganun Kong, anong napala nyo dito sa pagharap ni Grijaldo? Kung yun yung consistently in-invoke naman niya? Well, karapatan niya yun. No? Ayaw naman namin siyang pilitin. But we tried our best na maka-extract sa kanya o maka-elicit sa kanya ng mga information. Kaso, mukhang nanindigan siya dun sa kanyang pagsisinungaling Kaya nga sabi niya, right against self-incrimination. Ayaw niya nang mabuking. Booking na kasi siya Anong plano niyo rito kay Grijaldo, Congressman? Well, he will have to serve the penalty that we imposed in the Quad Committee for his actions, his demeanor, and of course for violating the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Sabi namin, mayroong mga pamantayan, mayroong mga rules na dapat mong sundin bilang isang resource person. Kapag ikaw ay nag-violate dito, may karampatang parusa po yan o penalty. Ayan po, he will serve the penalty that we imposed on him until we terminate this committee hearing. Which is until when? Well, honestly, kasi nga umpisa na yung campaign, period, and we're hoping that before the campaign period starts, matapos na namin so that we can report the committee, come out with the committee report already. Pero mukhang hindi Kasi may mga bago na namang kwento na lumabas tungkol sa EJK. Kung na-monitor mo yung gabing yon, merong isang certain parang human rights advocate who's helping the families of the victims in Payatas, meron palang 100 mahigit na mga pinatay dyan sa Payatas. At yung mga namatay dyan, hanggang ngayon walang investigasyon, walang police report, at mukhang naging killing fields itong Payatas. Kaya dapat tingnan mabuti yan. Kasi kasama rin yan dun sa
sinasabi naming extrajudicial killings, sino ba dapat managot? Diba? Sino bang chief of police dyan? Sino bang hepe ng buong Quezon City Police? Kasi part ng Payatas is part of Quezon City. No? Or sino ba yung perpetrator? Sino ba yung mga suspect? Sila ba yung nakasuhan? So I think we have to really look into this. Kasi nga, parang nakakalungkot na hanggang ngayon, no? 100 plus souls, no, is still seeking for justice. Congressman, speaking of accountability, kasi hindi lang naman ito yung isyong kinasangkutan ni Grijaldo, yung pagdawit niya rin sa dalawang kongresista, no? I think even more serious yung pagpatay kay Wesley Barayuga noong 2020. Tama. Sa mga hindi nakakaalala, si Wesley Barayuga, dating secretary ng board ng PCSO, na minurder diyan po sa Mandaluyong. At ang chief of police at that time was Colonel Grijaldo. Ano po ba nakikita niyo parang pananagutan dito? Meron, no? Sa aming paniwala, sa mga initial naming information na natanggap, no, siya ang chief of police dyan. At nung nagkaroon ng ganong assassination kay General Barayuga, it took a while para bago nagkaroon ng police report, no? Hindi ba normally at SOP yan, kapag may krimen na nangyari, automatic meron kagad spot report yan. Pagka nag-spot report yan, dapat meron kagad investigation. At siguro, kung makakalap ng mga witnesses o ng mga ebidensya, meron na kaagad investigation report. But apparently, ilang buwan na nagkaroon ng investigation, wala silang report until pumasok yung sinasabi niyang SITG, no? Yung parang task force, no? That investigated. Special Investigation Task Group. Tama ba? Yes, yun. Special Investigation Task Group na finorm ng district director daw to investigate the assassination of General Barayuga. Ngayon, nung nakita namin, doon sa report nila, sabi nung initial report, tinanong ko kasi, ano ba yung motibo sa tingin nyo sa naimbestigahan ninyo? Abay, sinabi, the usual, no? Yung, parang may template na yun eh. Number 1, work-related. Number 2, personal grudge. No? And more than that, what is really surprising is that belatedly, doon sa report ni Grijaldo, apparently, nilagay niya doon na involved sa droga si General Barayuga. Trying perhaps to cover up doon sa talagang motibo sa pagpatay sa kanya. Di ba? Alam niyo naman kung sino nando doon sa loob ng PCSO. Alam niyo naman kung ano yung link, no? O bakit parang may attempt to cover up, no, the assassination and establish the real motive of the killing. So, ibig sabihin, ito, kasapakat ito, kung sakasakali, no? Kung makakuha pa tayo ng mas mabigat at mas matibay na ebidensya, delikado ang kalalagyan nito. Okay, clarify ko lang po, no? Kasi ito yung isa sa mga pinakamatinding injustice na ginawa dito kay former general na naging PCSO official, Wesley Barayuga. Pinatay siya, doon sa previous hearing nyo, di ba sinabi dyan, ang tinuturo nagpapatay dyan ay si Ruy Negarma, no? Tama po ba? Yeah, that's correct. Upon the utos daw ni Colonel Garma at saka ni Colonel Leonardo. Yun ang sabi ni Santi Mendoza. Correct. Tapos ang pinapalabas dyan ay bigla siyang pinagbintangan na sangkot sa droga kaya pinatay. Yun yung masakit, di ba? Pinatay ka na, pinalabas pa na sangkot ka sa droga na hindi naman. Yung sinasabi niyong, siniraan pa po, no? Yung sinasabi niyong belatedly, lumabas sa report ni Grijaldo, yung alleged drug involvement nitong si Wesley Barayuga. How belated po ito? Kailan pumasok? I think, nung nailipat na, I think, kung di ako nagkakamali, if I remember it correctly, 3 months nagkaroon ng investigation yung local police, no, yung Mandaluyong police, which he heads, no, siya ang chief of police dyan eh. So until 3 months na wala pa ring tin-transfer dito sa SITG. At yung bago ilipat yon, nilagay nila doon na isa sa motive ay siya ay isang drug personality. Yun ang, if I remember it correctly. Dito ko ano nakikita yung possible accountability, pananagutan ni Grijaldo kung nagkaroon man ng ganitong possible cover-up.
Diba? Kung ma-establish yung crime of murder at makuha yung principal suspect, kasapakat yan. Ibig sabihin, conspirator siya. Maaaring makasuhan din siya ng ganun. So, Okay. and yung kanyang ginawang pagtatake, pag na-establish yun, no? Yung attempt to cover up and mislead, no, the real cause of the crime or the motive of the crime, then meron siyang pananagutan siya.